sa hapong ito ay pananampalatayang pumapalag. Bakit nga ba? Persistent prayer, faith, ano? Bakit kailangan ng pananampalatayang pumapalag? Alam niyo po, para marating natin yung genuine growth na yan at maturity, ay kailangan yung faith natin hindi payag sa okay na yan. Pwede na to. Pagpayag tayo dun sa okay na po ito, pwede na po ito, ganito na po. Pag ganito na, hindi tayo lalago. Bakit? Kapag ang estudyante ay satisfied sa grade na 75, palagay nyo ba magsisikap kayo para sa grade na 80 o 90? Ano ba mga kapatid? Sa tingin ninyo? Hindi na, di ba? Okay na yan eh. Pasado naman eh. Kapag ang isang, halimbawa lang po, itong gumawa nito. Siguro kung kung ang ating administration at si Pastora Vicky ay nasatisfy na sa yung itsura nung nakaraan, di ba? Na parang hindi makintab, madungis-dungis na yung kahoy. Siguro hindi natin makikita ganito kaganda to. Tama ba ako? Di po ba? So, ibig sabihin, kapag hindi ka satisfied sa isang bagay, you're aiming for more. Tama po ba ako? Or you're desiring for a better one. So, ang kailangan pala, para marating natin yung maturity and growth na yan, dapat palang makaranas tayo, magkaroon tayo ng desire na hindi lang okay na. Alam niyo po, ang pananampalatayang pumapalag ay hindi pumapayag na walang mangyayaring maganda. Amen? Ito yung hindi bibitaw sa pagtitiwala sa Diyos hanggat hindi niya nakikita yung hinihingi niya sa Panginoon. Alala ko yung one time po na naikwento sa akin. Meron po kaming kakilala doon sa San Mateo na nakipag-agawan sa bag niya. Merong riding in tandem na pagdaan sa kanya, dahil ang tingin ay doon niya. So, pinilit agawin yung bag niya. At habang nakikipag-agaw, ay talagang hinigpitan din niya ang hawak niya. Talagang hinawakan din niya ng matindi sa pakikipag-agawan niya. Ang naiwan lang sa kanya, handle. Sa sobrang higpit ng hawak niya. Di ba? Pag hindi ka papayag, hahawakan mong matindi. Hindi ka payag eh. Abay, siguro kung sa tingin, pumayag ka agad siya. Abay, pag hinto pa lang siguro, sige po, inyo na po. Di ba? Ang pananampalatayang, ang persistent faith would not settle for good. O hindi pwede sa kanya yung good. Papangarapin niya ang better at papangarapin niya ang best. Laging doon sa best because we believe that our God is a best God. Amen? Sa Hebrews chapter 11 ay dito po natin matatagpuan ang lahat ng mga tao na nagpakita ng kanilang pananampalataya. Kaya nga po dito nakalista ang tinatawag na heroes of faith. So mababasa natin sa simula hanggang sa dulo, talagang inisa-isa, nilita niya lahat ng mga taong nagtiwala, nagpakita ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po,
Sabi po sa Hebrews 11 verses 13 and 16. So sabi dyan, all these people died still believing what God has promised them. Sabi dyan, all these people died still believing what God promised them. Ay talagang pinanghawakan nila hanggang sa mamatay sila. At ako, blessed na blessed. Ang ginamit ko pong version, maaring sa version ninyo ay hindi ganito. Ang ginamit ko pong version ay New Living Translation. Maaari bang sabay-sabay nating basahin ang verse 16. Sabi dyan, but they were looking for a better place, a heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Sino rito ang gugustuhin na hindi mahihiya ang Diyos na tawaging Diyos mo? Ulitin ko. Sino dito ang gustong ipagmalaki ka ng Diyos? Amen! Ang sarap, di ba? Anong sabi dyan? That is why God is not ashamed. Hindi nahiya ang Diyos na tawagin siyang Diyos ng mga taong ito na nanampalataya sa Kanya. Sarap siguro ng pakiramdam, ano? Pagdating mo sa heaven, sasabihin sa iyo ng Lord, naku anak ko, alam mo bang ipinagmamalaki kita? Wow! Ang sarap pakinggan, di ba? O tayo lang mga anak. Dahil wala naman ditong hindi anak, ano? Meron bang hindi anak dito? Yung katulad ni Malakas at ni Maganda. Galing sa buho. Meron ba? Wala, di ba? Tayo lang mga anak. Pag very proud ang ating magulang sa atin. Di ba ang saya-saya natin? Lalo na kaya kung ang Diyos ang very proud sa atin. Sabi ko nga dyan, ipinagmamalaki ng Diyos ang mga taong may pananampalataya. Woo! So paano daw natin makukuha yung kagalakan na yun ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, manampalataya ka. Yung medyo kumbinsido, sabihin mo, manampalataya ka. At sabihin mo, make God proud of you. Amen? Pag nananampalataya pala tayo, nagiging proud ang Lord sa atin. Ipinagmamalaki niya tayo. Kasi nga, hindi siya mahihiya na tawagin natin siyang Panginoon. Wow! Ang sarap pag... Ako nung una ko siyang mabasa, sabi ko, Lord, grabe, ang sarap naman palang manampalataya sa iyo. Ang sarap palang magtiwala sa Diyos. Manampalataya ka lang, proud na kagad ang Diyos sa iyo. Amen? Bakit kaya? Ako kasi, ang nakita ko dito, pag nananampalataya kasi tayo, anong sabi ng Bible? Pag nananampalataya ka, walang imposible. So nothing is impossible to those who believe. May sinabi pa ang Biblia na kapag sa mga nananampalataya, kaya nilang utusan ng bundok, tumalong ka sa dagat. Imagine! Ganon katindi ang nagagawa ng pananampalataya natin. Kaya pala, very, very proud ang Diyos. Kasi sabi niya siguro, teka, sandali anak ha. Lucy, manampalataya ka na. Ito na ang pagpapala mo doon. Ito na ang miracle mo. Amen? Inihintay na niya, sige anak, paniwalaan mo lang, ito na ang miracle mo. Amen? Lahat tayo, yun ang sinasabi ng Lord. Ito na ang miracle mo. Manampalataya ka lang. Woo! Ang sarap manampalataya sa Diyos. Amen? Lalo na kapag ang pananampalataya mo, pumapalag. Hindi pumapayag na walang resulta. Wow! Hindi papayag. Pag tayong pumayag na hindi pa natin nakukuha yung resulta ng hinihingi natin,
Ayoko na. Huwag tayong pumayag doon. Bakit? Dahil gusto rin naman ng Diyos na pagpalain tayong lahat. Amen? Balikan po natin, sabi po doon sa Hebrews chapter 11 verse 13. All these people believe. Sino-sino ba itong tinukoy? So meron lang po akong tatlong kukunin mula dyan. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 7. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about things that had never happened before. Imagine, hindi pa nangyayari. Anong taon nga ba si Noah nung nangyari ito? Alam niyo po, anong panahon nila, umaabot ng 600 ang edad nila. Sa loob ng 100 pagiging taon niya, hindi niya nakita. Hindi pa siya nakaranas ni isang patak ng ulan. So, ibig sabihin, meron siya ngayong kinahaharap, meron siyang kailangang gawin na isang bagay na, teka, siguro kung si Noah, medyo, sabi niya, siguro nagmuni-muni muna siya. Ano may tsura ng ulan? Saan ba nagagaling ang ulan? Ba't sabi ng Lord, baha? Ano may tsura ng baha? Bakit ko kailangan ng barko? Naisip niyo na ba yun? Diba? Meron po gagawin ka ng barko. Saan daw gagawa? Saan siya gumawa? Sa bundok. Naalala ko yung, ito rin po ang nadaanan din po ito ni Pastora Loy nung nakaraang preaching niya. Sa bundok, gagawa ng barko. Buti na lang, hindi pa talaga siya nakaranas ng baha. Ano? Kung hindi, kung questionin niya ang Diyos, Lord, bakit dito ako sa bundok gagawa ng barko? Di ba dapat sa dagat? Pero dahil hindi pa niya nga alam. Minsan, sabihin mo nga sa katabi mo, minsan maganda pa yung hindi mo alam eh. Bakit? Kasi mas nagtitiwala ka. Pag marami ka ng alam, minsan ang hirap magtiwala. Diba? Ulitin natin. Sabi doon sa verse 7, he obeyed God who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world and he received the righteousness that comes by faith. Ang pananampalatayang, sabi ko diyan, ang pananampalatayang pumapalag ay hindi satisfied sa okay na. So number 1, persistent faith, do the unfamiliar things. Yung mga pananampalatayang pumapalag, gumagawa yan ng mga hindi pamilyar na bagay. Dito nakita natin, hindi niya nga alam. Alam niyo, isa pa palang na-discover ko sa Noah. Sa pangyayari sa buhay ni Noah. Siguro sa Bible nila nakuha ng nakaisip ng silat ng bubong, ng epoxy, ng bulkasin. Siguro nakita nila yung kay Noah. Ano? Bakit kanyo? Hindi tinuruan siya ng Lord na lagyan ng silan yung pagitan ng mga kahoy para hindi pasukin ng tubig. O, diba? So, bago pala talaga naisip ng tao, nagawa na ng Lord. Amen? Pero si Noah, that was the first time. Pinasukat pa siya. Base sa nabasa ko, 450 ang lapad ng barko. Sabi niya, kung magtatanong siya, kahit naman karami ang sasakay dito, ano ang ginagawa nito? Paano ba ito? Ano kaya nangyayari dito? Siyempre, isipin niya yun, ano? Magtatanong siya. Para saan ba ang barko? Bakit sabi ng Lord, kailangan kong
nilagyan ng silat, yung mga pagitan ng kahoy? Bakit bawal pasukin ng tubig? Naka-encounter na ba kayo ng mga batang, mga age, ang age niyan, mga 3 to 5? Yan yung mga maraming bakit. Yan pong aming panganay. Maraming bakit yan, ng maliit yan. Bakit yan? Pag nagtanong siya ng isa, may kasunod na bakit yun. Mama, bakit ganyan ang ginagawa mo sa isa? Siyempre, anak, ihahanda ko para lutuan. Bakit kailangan lutuin? Bakit? Lahat may kasunod na bakit. Pero naiisip ko, si Noah at that time, marami din siyang bakit. Pero, habang nagtatanong siya, ginagawa niya ng may pananampalataya yung pinagagawa ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, persistent faith, do the unfamiliar thing. Tayo, marahil meron din tayong mga dapat gawin. Tayo na meron din mga unfamiliar sa atin. Yun lang pag nag-worship at sinabi, sige po, sambahin natin ang Panginoon na hallelujah, Lord, tinataas namin ang aming mga kamay. Ano kayang ginawa? Bakit kaya kailangan itaas? Bakit kaya mga worship leader sabi itaas? Ano kaya? Diba unfamiliar sa atin yan? Hindi naman tayo nasanay na nagtataas ng kamay, nag-worship, diba? But that's an act of faith. Because you know, you believe that when you raise your hand, you worship God. And you offer this worship sa Kanya at nandyan siya, pinanunood ka. Amen? At paano na kung ang gawain sa labas, kagaya ng mga spark plugs? Di ba? Nag-satellite na sila. Paano doon? Kaya mo pa bang magtaas ng kamay habang may mga ibang tao nakatanaw sa inyo kung anong ginagawa nyo? Unfamiliar. O kaya yung nagpe-pray pag kumakain sa mga food chains. Di ba? Pagkakain na. Amen. Di ba? Hindi na ibubuka ng malakas yung hindi na magsasalita. Bakit? Kasi unfamiliar ito sa mga tao. Nakakahiya sa kanila. Di ba? Our faith calls us to do the unfamiliar things. Amen. Hanggang saan? Hanggang ano ang kaya mong gawin na unfamiliar? Maaaring mapagtatawanan ka pa. Ano yun kaya mong gawin? Dahil sa iyong pananampalataya. O kaya, pag may sakit dun sa members of your family, o kaya sa kapitbahay, o kaya kaibigan, kaya mo bang mag-offer ng prayer? Minsan nahihiya ka pa di ba? May sakit na nga siya, may problema yung kaibigan mo, nagsabi sa iyo. Anong kadalasan? Sige, alam mo, pwede mo namang ilapit yan sa Diyos. Sasabihin mo, ilapit mo yan sa Diyos, ang Diyos bahala sa'yo. Pero hindi ka mag-aalok ng panalangin. Bakit? Hindi common yan ang nagpe-pray. Diba? So our faith, persistent faith, do the unfamiliar things. Kahit hindi ito pamilyar. Kahit hindi pamilyar ang pumunta sa kapitbahay na merong sakit at ipanalangin, gawin mo. Kasi yan ang inaabangan ng Diyos na gagawin mo. Yung teacher mo, kapag masungit, anong gagawin? Sungit naman niya, bahala na nga siya sa buhay niya. Puntahan mo, ipag-pray mo. Ma'am, baka gusto niyo po ipag-pray ko kayo. Meron po ba kayong gustong hilingin sa Panginoon? Unfamiliar, di ba? Pero kakayanin natin yan. Why? Babakapan ka ng Lord. Amen? Dahil sabi dun sa nabasa natin kanina, hindi nahihiya ang Diyos na tawagin mo siyang Diyos kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Amen? Sige po, palakpakan natin siya.
Yung gagawa tayo ng act of faith. Sa pagbibigay, Lord, sakto na lang ang pera ko. Bibilangin mo na ang araw, Lord. Ako, Lord, mga 5 araw pa bago sweldo. Hindi pwede, Lord, hindi pwedeng mabawasan. Ano ang kasabihan ng tao? Pag may pera ka, dapat hawakan mong maigi. Kasi pag nagbitaw ka, mawawalan ka. Pero the Bible says, anong sabi ng Biblia? Give and it shall be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Amen? Ganon ibabalik ng Diyos sa iyo. Ibigay mo. Pero hindi pamilyar na ginagawa ng mga tao. Pero hindi ito pamilyar, ay okay na. Kasi nakakahiya eh. Sa klase namin, nakakahiya kasi baka pagtawanan ako eh. Minsan alam mo, mag-iimbita sa church. Gusto mo sama ka sa akin? Saan tayo pupunta? Sa Cubao. Pagdating sa Cubao, daan mo na tayo dun. Hindi pa madiretso, gusto mo sumama ka sa church namin? Bakit? Hindi kasi common ang nag-iimbita sa church. Diba? Ano ang common? Pumunta ka pag gusto mo. Pag ayaw mo, okay na. Hindi common. Nahihiya tayo. Pero ang pananampalatayang pumapalag, hindi pumapayag na walang resulta. Natanggihan ka nung una, anong kadalasan? Pag ikaw natanggihan na, ayaw mo na ulit. Tama ba ako? Tumanggi na yan mapapahiya uli ako. Pero dahil hindi pumapayag ang pananampalataya mo, uulitin mo. At kahit tinanggihan ka niya uli, at dahil hindi pa rin pumapayag ang pananampalataya mo na walang resulta, uulitin mo uli, hanggang sa one day, amen. One day, sasabihin na niya sa'yo, nakalimutan mo na ako yung bitayin, sama na ako. Di ba? Minsan, nakita ako ng pinost ni Jonathan sa FB. Drawing yun ng picture ng nagmimina. Yung isa ay konti na lang, makukuha na niya yung gusto niyang mina, bumalik na. Yung isa, malayo pa, pero sige, tuloy-tuloy. Minsan yan oo na siya. Isang imbita mo na lang, kaya lang, baka tatanggihan na naman ako. Ayoko na. Sayang, di ba? Huwag mong hayaan. Papalagin mo yung pananampalataya mo. Huwag kang bumigay sa sitwasyon. Ikaw ang magdikta ng mangyayari. Amen? Your faith declaration will shape what will happen. Pangalawa, una si Noah. Si Noah ay merong persistent faith at siya ay gumawa ng unfamiliar thing. Pangalawang tinutukoy doon sa Hebrews chapter 11 ay nasa verses 8 to 10. This is about Abraham. So lahat tayo pamilyar na kay Abraham. Sabi niya dyan, it was by faith that Abraham obeyed when God told him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he is going. Punta lang siya. Hindi niya alam. So, ang persistent faith go to unfamiliar places. If persistent faith do the unfamiliar things, it also goes to the unfamiliar places. Ako, gusto ko pong ibalita sa lahat na nakaka-4 na linggo na.
Tama ba ako? 4 na linggo ang spark plug satellites. Ang tipid niyo naman palakpakan ng Panginoon eh. That's faith. Itong mga kabataan na to, nanampalataya na meron pinagagawa ang Lord sa kanila doon sa mga lugar na yon. So, meron pong 4 UBEL, PUP, Project 8, meron dito sa Cubao, Fairview at ang Camarin. So yan po ang mga nagkakandak. And soon to open, meron pa po kaming 2 prospect na buksan, which yung isa po sa Pasig RTU, malapit doon. Pero makikita mo na talagang kanya-kanya sila, talagang sila po ay lumakad ng may pananampalataya. Gusto ko lang po i-share kung anong nangyayari sa spark plug sa Fairview. Ako po'y nabibless dito sa pananampalataya ng nakatalaga doon eh. Alam niyo po, nung una nagpunta sila, meron na po sila, naghanap sila. So, ang instruction, you find place. So, hanap sila ng place. Eh, yung una nilang nahanap, wala kuryente. So, Friday po ng alas 7 ng gabi, kaganapin yung kanilang spark plug satellite. Ay tumawag ako. So, Friday ng tanghali ko nalaman na medyo wala silang magagamit. Nakakatuwa po ang galaw ng Lord. Meron din naman po tayong mga kapatiran doon na tumulong. Ano po? At ang grupo po ng mga taga-Abris ay nakahanap ng lugar. Eh yung pong lugar na yon, medyo off the road. Hindi po talaga ganyang kadaling puntahan. Talagang medyo sulok yon. Pero despite of that, ang sasaya nila. Pag ipapakwento mo sa kanila, nakutuwang-tuwa sila. At sinishare ko sa akin ni King Jim na nasabayan pa sila ng malakas na ulan. Eh imagine nyo, ang bubong doon sa kanilang pinaganapan, walang ceiling. So yero, eh di paglakas ng ulan, sabi niya, Pastora, paglakas ng ulan, lakas din ang boses ko. So yun yung una nilang experience. Pangalawang Friday na experience nila, walang kuryente. Sa ibang lugar na naman sila. Pero ang saya-saya pa rin nila. Maririnig mo sa mga bata. Sila Pastor Romy nga sa isang cell group ay narinig nila yung kwento ng mga bata. Another, itong huling experience na naman nila, ingay naman ng mga dumadaang jeep ang kalaban nila. Pero still, patuloy sila. Because they know that God is sending them there. Our persistent faith, ang ating pananampalataya, dadalhin tayo sa mga lugar na hindi tayo pamilyar. Ang mag-follow up ng new friend. Ay, sabi ni Pastora, sabi na sa leader ko, puntahan ko daw to. Eh, ang layo niya. Unfamiliar place. Tama po ba ako? Pero still, ginagawa natin eh. Amen? Dahil mahal natin ang Panginoon. Ginagawa natin ito ng may pananampalataya. O yun na lang pagpunta dito sa Cubao. Yung mga nanggagaling sa Fairview at sa Camarin. Fairview talaga tawag ko nun dahil malayo. Pero still nandito. Why? Because of faith. You are here. Why? Because of your faith. Amen? Dadalaw tayo sa mga kaibigan nating may sakit sa ospital. Bakit? Dahil pa rin sa pananampalataya natin. Amen? Magsasacrifice tayo. Pupunta ka doon, magdadalaw ka, magpa-follow up ka, may ipag-pray ka. Bakit? Bakit ka pumupunta sa iba't ibang lugar na ito? Dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Nakita natin si Abraham, hindi siya natakot, hindi nangimi, hindi daw niya alam kung saan siya pupunta. Basta alam niya siya ay pinapupunta ng Panginoon. Kapatid, huwag natin panghinayangan yung pagdalaw sa kaibigan, pagdalaw sa mga bagong kaibigan,
sa mga new friends natin na nagpupunta rito, huwag mong panghinayangan dahil ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Amen? Wala kang effort na i-exert na hindi nakita ng Panginoon. Pagpapalain ka niya. Amen? Wala kang gagawin na hindi niya i-reward. Amen? Lahat po ng gagawin natin, pagpapalain ng Panginoon. Huwag na po tayong magkasya. Dito lang ako, okay na ako dito. Okay na akong ma-attend ng cell group, pastora. Huwag mo na akong pahayuin. Huwag na akong mag-imbita. Huwag na akong mag-meet. Tama na dito. Lumalago na ako eh. Hindi po yan ang purpose ng buhay natin. Sabi po ng Matthew 28, go and make disciples. Yung go na yun, ibig sabihin, i-win mo muna para may disciple mo. Yun ang utos sa atin ng Panginoon. We're not called para magbutas lang ng silya. Sabi siguro ng mga new friends, grabe naman dito. Ganun ba? Pupunta ba kami sa iba't ibang lugar? Kapatid, opo, dahil yun po ang utos ng Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin, ngayon lakad ka kaagad. Ititrain naman po kayo. Amen? Pero ito ang utos ng Panginoon. That we go and make disciples. Pangatlo, ay nasa Hebrews, pangatlong tao. So una si Noah, pangalawa si Abraham. Pangatlong tao na tinukoy ay nasa Hebrews 11, verses 11 to 12. It was by faith that even Sarah was able to have a child, though he was barren and was too old. Abay, kahit naman matanda na siya, 90 plus na po siya nung mga anak. Parang sa atin, pag sinabi natin, 40 ka na, hirapan ka ng mga anak. 50 ka na, miracle na yan pag nanganak. Ay, kumusta naman si Sarah? 90. Mahigit 90 years old nanganak. Why? Because of her persistent faith. Dahil yung pananampalataya niya pumalag. Hindi pwedeng wala akong fruit, Panginoon. Hindi pwedeng. Amen? Sino ba naman ang mag-aakala ng isang barren, isang baon, ay nanganak pa? Do you want to experience amazing things in your life? Sino po rito ang gustong makaranas ng mga himala ng Diyos sa buhay nila? Sino po dito ang interesado sa mga miracles of God? Then start believing. Start having that persistent faith. Hayaan yung pananampalataya yung pumalag sa mga sitwasyon ninyo. Ano bang sitwasyon mo ngayon? Pastora, grabe, hindi mo lang alam ang sitwasyon ko. Ano nga ho hindi ko na nga ho alam kung makakapag-enroll ako next sem eh. Huwag kang pumayag. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Papalagin mo ang pananampalataya mo and God will provide for you. Oo nga, Pastora, yung anak ko rin hindi ko rin alam kung saan ko iuutang. Sa Diyos ka lumapit. Sa Diyos ka humawak, and God will provide for you. Amen. Amen. Pastor, hindi mo lang alam, ang gulo-gulo ng bahay namin. Sobra ibang sitwasyon namin. Whatever your situation is, mas worse pa ba ang sitwasyon mo kaysa kay Sarah? Sarah na barren, 90 plus years old, nanganak. Mas worse pa ba? Ano pa bang mas worse na sitwasyon na iisipin mo? Pero papalagin mo ang pananampalataya at makakaranas ka ng himala ng Diyos. Amen? Alam niyo, kung tinignan, makikita natin ang mga naging benepisyo. Si Noah, nung pinapalag niya ang kanyang pananampalataya, nagtiwala siya sa Lord. Lord, sige, gagawa ako nito. Hindi ko pa naiintindihan kung ano to. Pero gagawa ako. Naligtas ang buong pamilya niya. You want to experience salvation of your whole family, panghawakan yung pananampalataya. Amen?
Nothing is impossible with God. Alam niyo po, ang nanay ko ay nakahiwalay sa amin. So ang talagang major concern namin ay, Lord, paano namin matutulungan sa paglago ang nanay namin? Pareho po kaming pastor ng kuya ko. Pero one day, nagkwento siya sa amin na umaten siya ng church doon. Dahil meron po silang kasamahan sa senior citizen na pastor. Imagine nyo kung paano gagalaw ang Lord. Hindi natin alam. You just have to trust God. Gagawa ng himala ang Panginoon para maligtas ang buong sambahayan natin. Na kung di mo alam, Pastora, kung paano kakontrapelo ang asawa ko, kakontrapelo ang nanay ko, kakontrapelo ang tatay ko. The Lord has His own way of saving your family. Sabi niya sa kanyang salita, pag may isa na nanampalataya, ang buong sambahayan ay maliligtas. Amen? Kaya magtiwala tayo, kaligtasan ng buong pamilya natin ay nakasalalay sa pananampalataya natin. Sige po. Pangalawa, ang naging benepisyo ni Abraham sa kanyang pagpunta sa isang lugar, sa isang bayan na hindi niya alam, ay nagkaroon ng lupang pangako para hindi lamang para sa kanya, kundi sa mga henerasyong sumunod sa kanya. Minsan, syempre, di ba, ang mga magulang iniisip nila, Lord, paano na po ang mga anak ko? Paano na po ang mga susunod kong lahi? Kapatid, ang pananampalataya mo ang magsisecure sa kanila ng magandang future. Amen? Biruin nyo, dahil nanampalataya si Abraham, kung aalalahanin natin, ang dapat na unang tumungtong sa promised land na yan ay ang tatay ni Abraham. Pero hindi siya tumuloy. Naharang siya sa Haran. Nasatisfied doon. Nakalimutan niya yung pupuntahan. Pero dahil kay Abraham, dahil naniwala si Abraham, nanampalataya siya. Alam niya, merong pangako ang Diyos para sa kanya at para sa mga susunod na henerasyon sa kanya. Eto ang catch. Wala nga siyang anak eh. Saan nang gagaling ang susunod na henerasyon? Pero still, naniwala siya. Are we dreaming of our own territory? Nangangarap po ba tayo ng sariling atin? Magtiwala ka sa Diyos. Wag mo tulungan mo o yung pananampalataya mo ay magpatuloy. Maging persistent ang pananampalataya mo. At yun ang mag-a-unlock ng promised land mo. Amen? Are we afraid of tomorrow? Ano ba bukas? Paano na ba? Ano na bang mangyayari? Ang security natin, wala sa kung ano mang meron tayo. Wala rin ang security natin sa kung ano mang talino meron tayo. Ano man ang trabaho natin, o ano man ang property natin, hindi yan ang security mo. Ang security mo, nasa Panginoon. Amen? Si Sarah, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang persistent faith, ay nagsimula ang multiplication. Do you want to multiply? Sa atin pong mga cell group, do we want to multiply? Then let's have a persistent faith. Pananampalatayang pumapalag. Ang pananampalatayang pumapalag will cross us over. Itatawid tayo nito. Sinimulan na ng Panginoon. Sa Colossians 1:13, sabi niya doon, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Naitawid na tayo ng Lord. Huwag na tayong bumalik. Amen? Marami pa tayong i-crossover. Ilang buwan na lang, 2.5 buwan na lang ng taon. Pastora, yung pangarap ko ngayong taon na to, mukhang malabo na. Yun ang akala mo. Dahil ang pangarap ng Diyos, matuwid mo yan pagdating, when the year ends.
So ano-ano yung mga tatawirin natin? From immaturity natin, ay mag-mature tayo. Tawirin natin yun. Sabi sa Ephesians 15, Ephesians chapter 1, okay, basahin ko lang yung verse 16, yung portion lang. Sabi niya doon, panalangin ko ito ni Paul. Sabi ni Paul, I pray for you constantly, verse 17, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom. That spiritual wisdom will cross us over from immaturity to maturity. It's about time, mga kapatid, mag-mature na tayo spiritually. It's about time. So, paano tayo mag-mature spiritually? Ay, tuloy natin ang ating devotion. Kilalanin natin ang Diyos. Umattend tayo ng cell group, umattend tayo ng church. Para makarinig tayo ng salita ng Diyos, doon lang tayo mag-mature. Para wala nang tampuritis. Tampo, hindi ko ako nakausap. Ay, ayoko na kasi hindi naman ako pinapansin sa cell group ko. Ay, ano man ang iwan na natin yun. Yun ay senyales ng immaturity. Itawid na natin, tumawid na tayo sa maturity. Tumawid na rin po tayo mula sa walang bunga patungo sa pamumunga. From barrenness to fruitfulness. God is calling us from barrenness, tumawid na tayo. Anong sabi niya dyan? Sa John 15. Sabi niya sa John 15, verse 16, you did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit. Kalabitin mo yung katabi mo at sabihin mo, nandito ka para mamunga. Amen? We're here to bear fruit. Atin ba yun? Sarili ba nating lakas? Hindi. Sabi ng Lord, ako ang namili sa inyo. Ako ang pumili sa inyo. Pinili tayo ng Diyos personally para mamunga. It's about time, mga kapatid. Mamunga na tayo. It's about time. Amen? And from poverty to prosperity. Gusto ng Diyos maging prosperous tayo. Kinuha ko ang Philippians chapter 4 verses 18 and 19. Alam niyo po ba na ang mga taga-Pilipos ay sila ang nagpo-provide sa pangangailangan ni Pablo nung panahon na ito. Kaya sinabi ni Paul sa kanila, sa verse 18, at that moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me. So nagpapadala ang mga taga-Philippians kay Paul. Kaya niya ipinanalangin, kaya naging prayer niya yung verse 19. Anong sabi sa verse 19? And this same God who takes care of me will supply all your needs. Amen? The same God that supplied His need. Yun ang panalangin niya. So saan magsisimula para makatawid tayo from poverty to prosperity? Saan magsisimula? Magbigay. Lagi natin kinuquote ang Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs. Pero kung babasahin natin ang mga previous verses, nagsimula ito sa pagbibigay ng mga Philippians. So ang sikreto, pagbigay. The Lord wants us. Ayaw na niya nang immature tayo. Gusto niya mag-mature na tayo. Ang dami na nating nalalaman. Pero hindi natin maisagawa. This is the time that we do what we have heard. Ito ang mga panahon na isagawa kung anong sinasabi ng Lord. Amen? Isagawa natin yung mga unfamiliar things. Ano ba yung unfamiliar things na yan na pinagagawa ng Lord sa'yo? Saan ka ba pinapupunta ng Panginoon? Unfamiliar place ba yun? Saan ba yun? And when you do this, you will experience unfamiliar.
you will have an unfamiliar experiences. Mga experience na hindi pa nakikita ng ibang tao. People will be amazed. Ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo? People will be amazed. Magugulat sila, ha? Yan ang tagumpay? Parang walang kwenta lang yan noon Tiramin ko yung termino ni Bishop Oriel. Parang mokong lang yan sa kanto Alam niyo ba yung mokong? Yung mga tambay sa kanto, walang anak. Ikagugulat yun ng Lord. Ikagugulat yun ng mga tao, yung gagawin ng Lord sa buhay niyo. And it's about time. Papalagin ang mga pananampalataya. It's about time. Sa hapong ito, this is the time. I-renew natin yan sa Lord. Kausapin natin ang Panginoon. Saan ba tayo nagkulang? Alam niyo ang Panginoon, mahal na mahal tayo Hindi naman niya nagsabi, ikaw nagkulang ka, tama na, hindi ka na pwede. Alam niyo ang Diyos, kahit na anong pagkukulang natin, lagi pa rin tayong yayakapin. Ang Diyos, kahit na ano ang sabit natin, tatanggalin niya tayo sa pagkakasabit na yan. Palagi. Amen. So this afternoon, let our faith arise. Let our faith arise. Tayuin natin, palakasin natin ang ating mga pananampalataya. Kasi call on sa ating mga recon. This time, ano ba yun? Ano ba yung hinihintay mo? Nanghihinawa ka na ba? Ang tagal naman kasi, pastora, nung hinihingi ko, darating pa ba? Kapatid, 25 years naghintay sa Abraham. Pero dumating. Pastora, aabutin ako ng 25 years. Huwag kayo mag-alala, hindi ganun katagal ang gagawin ng Lord sa buhay natin. Pero God, in His perfect timing, will give us what we're asking. Amen. Ang mahalaga, we hold on. Ano ba yung pinaniniwalaan natin? Ano ba yung hinihintay natin? Hintayin mo, kapatid. Gagawa ang Lord. Sa hapong ito, papalagyan natin ang pananampalataya natin. Simulan na natin sabihin, Lord, nagsisimula na akong mag-commit ulit. Lord, nagsisimulaan na uli akong magtiwala. Ano man yun na pinanghinawaan natin, siguro this afternoon, itong tama rin pagkakataon para humingi tayo ng tawad sa Kanya.